Maligayang pagdating sa Space Center, Houston, kung saan nabubuhay ang pangarap sa kalawakan. Mula sa totoong rocket hanggang sa kwento ng mga astronaut, dito nagsisimula ang paglalakbay sa bituin. Dito pinakita sa amin ang mga puno na may mga pangalan ng alaala na naglingkod bilang parangal sa mga taong naglambag sa kalawakan at nagpapaalala ng kanilang legacy sa mundo. At ngayon papunta na kami sa Rocket Park. Masisilayan natin ang napakalaking Saturn V rocket, ang dambuhalang rocket na ginamit ng Apollo missions na nakatayo bilang simbolo ng tagumpay ng isang katauhan sa kalawakan. The rockets to play the trees, and most importantly, do not cross the road to go see the wrong shadow as the private property is not part of the tour. Pumasok na kami sa Rocket Park sa pamamagitan ng malawak na entrance. Agad naming nasilayan ang mga higanting rockets na nakapila, handang ikwento ang kasaysayan ng paglalakbay ng tao sa kalawakan. Ang dalawang rocket na makikita sa labas ng warehouse sa Rocket Park ay ang makasaysayang Saturn V na nagdala ng mga astronaut sa buwan at ang Falcon 9 ng SpaceX, simbolo ng modernong paglalakbay sa kalawakan. Umpisa na natin ang video. Ipapakita natin kung ano ang nasa loob ng higanting warehouse. At sa loob nito ang napakalaking Saturn V rocket na dambuhalang rocket na ginamit noon ng mga astronaut sa mga misyon papunta sa buwan. Dito namin nalaman ang kasaysayan nito na nakita namin ang bawat bahagi ng rocket mula sa pinakailalim hanggang sa pinakatuktok. Alam niyo ba, ang Saturn V rocket ang pinakamalaki at pinakamalakas na rocket na nagawa ng tao. Ito ang ginamit ng NASA noong Apollo missions mula 1967 hanggang 1973 upang dalhin ang mga astronaut papunta sa buwan. Dahil sa taas nitong mahigit 36 na metro, nagawa nitong buhatin ang napakabigat na spacecraft palabas ng mundo. Sa rocket na ito, unang nakatapak ang tao sa buwan noong 1969. Ngayon, nakadisplay ito sa warehouse ng Space Center Houston bilang simbolo ng talino, tapang at pangarap ng sangkatauhan na maaabot ang kalawakan. No, it's just boring. Rocket. Look, rocket stick. Sa labas ng warehouse sa Rocket Park, makikita ang dalawang kahangahangang rocket. Ang una ay ang makasaysayang Saturn V na ginamit sa Apollo missions patungong buwan. Ang ikalawa ay ang Falcon 9 ng SpaceX na kumakatawan sa makabagong teknolohiya at kinabukasan sa paglalakbay ng kalawakan. Ito ang F1 engine sa labas ng Rocket Park, ang pinakamalakas na rocket engine noon na nag-angat sa Saturn V at nagdala sa mga astronaut patungo sa buwan. Unang beses naming nakita ang Saturn V, napakalaki at napakaganda. Dito mo mararamdaman ang lakas at pangarap na nagdala sa tao hanggang sa buwan. 1, 2, 3. Siyempre, mawawala ba naman ang picturean sa loob dito? Unang beses naming makita ang Saturn V at sobra kaming namangha sa detaling makikita dito. Hati-hati ito sa loob upang ipakita ang tatlong yugto ng rocket. Ang unang yugto para sa malaking thrust palabas sa Earth. Ang pangalawa para ipagpatuloy ang pag-angat sa orbit. At ang pangatlo na nagdala sa mga astronaut patungo sa buwan. Makikita mo dito kung paano bawat bahagi ay may mahalagang papel sa paglalakbay sa kalawakan. Di ba may ginagawa si Elon Musk para makasave siya ng booster eh? Yung booster niya bumabalik dun sa kung saan nagla-launch. Ito ang pangalawang yugto ng Saturn V. Ito ang nagpatuloy sa pag-angat ng rocket sa kalawakan. Pagkatapos ng unang yugto na nagbibigay ng tuloy-tuloy na thrust para makarating sa orbit ang mga astronaut. Ito naman ang huling yugto ng Saturn V, ang nagdala sa mga astronaut mula sa orbit patungo naman sa buwan, kasama ang mga command at lunar modules para sa kanilang makasaysayang paglapag. Dito rin makikita ang helicopter na ginamit sa paglilipat ng crew at kagamitan para sa misyon. Ang tatlong astronaut na nasa helicopter sa Saturn V, walang iba kundi sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin at Michael Collins, ang crew ng makasaysayang Apollo 11 mission patungo sa buwan. Sa mga display sa gilid ng Saturn V, makikita ang mga modelo, larawan, at mga impormasyon tungkol sa bawat yugto ng rocket, astronaut gear, at makasaysayang Apollo missions.
Habang naglalakad sa gilid ng Saturn V, makikita ang mga tao na nagbabasa ng mga impormasyon sa mga display, kumukuha ng mga litrato at pinag-aaralan ang bawat yugto ng rocket. May ilan din ang nagtataka at nagtatala tungkol sa astronaut gear ng makasaysayang Apollo missions, habang unti-unting naunawaan ang mga kahalagahan ng bawat bahagi ng Saturn V. Sa mga display sa gilid ng Saturn V, makikita ang mga larawan at impormasyon ng mga mahalagang personalidad sa kasaysayan ng space exploration. Narito sina Webner von Braun, ang chief engineer ng Saturn V, pati na rin ang mga astronaut ng Apollo missions tulad na Neil Armstrong, Buzz Aldrin at Michael Collins, at iba pang mga scientists at technicians na nagpapanatili at magpapatupad ng matagumpay na mission patungo sa buwan. Sa gilid ng Saturn V, makikita ang mga turista mula sa iba't ibang bansa, Amerikano, Hapones, Europeo at ibang mga lahi. Sila ay nagbabasa ng mga impormasyon sa mga display, kumukuha ng litrato at pinag-aaralan ng bawat yugto ng rocket habang humahanga sa makasaysayang Apollo mission at sa mga kahangahangang teknolohiya ng Saturn V. Makikita rin ang mga tambutsyo ng Saturn V na nagbibigay ng napakalakas na thrust sa bawat yugto at nagpapakita kung paano umaangat ang rocket mula sa Earth patungo sa kalawakan. Dito nagtatapos ang aming tour sa Saturn V. Sobrang laki at kahanga nito. Sa susunod na video, pupunta tayo sa shuttle carrier at titingnan ang isa sa bahagi ng kasaysayan ng space exploration. Sa susunod na video, pupunta tayo sa shuttle carrier kung saan makikita ang malalaking space shuttle na nakasakay sa eroplano at matutunghayan ang makabagong teknolohiya ng NASA. Ang pangalan ng shuttle carrier na makikita natin ay ang Independence, nakasakay sa Boeing 747 na ginamit upang dalhin ang space shuttle sa iba't ibang destinasyon. Sa shuttle carrier, makikita natin ang buong space shuttle na nakasakay sa Boeing 747 na ginamit ng NASA para ilipat ang shuttle sa iba't ibang lugar. Makikita rin ang cockpit ng eroplano, landing gear at iba pang bahagi na nagpapakita kung paano pinagsama-sama ang dalawang higanting makina para sa makasaysayang misyon sa kalawakan. Mapapansin ang laki ng shuttle kumpara sa eroplano, pati na rin ang detalyadong cockpit, landing gear at mga engine. May mga impormasyon rin sa paligid na nagpapaliwanag kung paano pinagsama-sama ang dalawang higanting makina, ang shuttle at ang carrier, para sa makasaysayang misyon ng space program at kung paano ito naging bahagi ng paglalakbay ng tao sa kalawakan. Makikita rin ang stress test ng shuttle carrier kung saan sinusuri ang lakas at tibay ng eroplano at shuttle bago ito gamitin sa aktual na paglipad sa misyon ng NASA sa kalawakan. Makikita rin kung paano inakyat ang shuttle carrier sa Boeing 747. Ginamit ang espesyal na makagamitan at platform para maitaas ang space shuttle ng ligtas sa eroplano. Tiniyak na maayos itong nakalagay at handa sa paglipad. Sa kahangahangang proseso ng pagpapakita ng inheya at tiyaga ng NASA team. At dito nagtatapos ang aming tour sa loob ng Boeing 747. Sobrang kahanga ang laki at detalye dito. Sa susunod, tutukusin natin iba pang bahagi ng Space Center Houston. Oh, danda ka dyan, ha? Ito natin. Nakalapag na tayo sa Philippines. We arrived. Sa susunod, pupunta naman natin ang shuttle deck kung saan makikita ang mismong space shuttle at mas maraming impormasyon tungkol sa misyon at teknolohiya ng NASA. Sa shuttle deck, makikita natin ang buong space shuttle Independence kasama ang cockpit, crew module at payload bay.
May mga display na magpapaliwanag sa bawat bahagi ng shuttle, pati na rin ang makasaysayang misyon nito. Makikita rin ang mga astronaut suits, kagamitan at teknolohiya na ginamit sa programa na nagbibigay ng malalim na kaalaman sa paglalakbay sa kalawakan. Mula sa hagdan sa taas ng Boeing 747, makikita natin ang buong shuttle carrier at ang nakasakay na space shuttle, pati na rin ang detalye ng eroplano at ang shuttle na nagpapakita ng laki at engineering ng NASA. Dito sa cargo bay ng Boeing 747, makikita kung paano dinala ng space shuttle at iba pang mga kagamitan at gaano kalaki at kahanga-hanga ang espasyo para sa transportasyon ng NASA. Sa loob ng Boeing 747, makikita ang mga video na nagpapakita ng mga misyon sa kalawakan, mula sa paglulunsad ng space shuttle hanggang sa paglapag ng orbit. Pinapakita rin dito kung paano gumagana ang shuttle at carrier, pati na rin ang makasaysayang tagumpay ng NASA sa space exploration. Dito nagtatapos ang aming tour sa Space Shuttle Carrier. Sobrang kahanga-hanga ng engineering at kasaysayang ng NASA na naming nasilayan sa buong eroplano at Space Shuttle. Yun yun naman. Salamat sa panonood sa aming tour. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento at adventure sa Space Center Houston.